Keychain. Opak, gusto nyo ba ng ganyang katibay na 3-tier cakes, guys? Ayan. Hello, hello! Welcome back to my channel. Ayan. Nakalimutan ko na paano mag-voice over, Bali, yan guys. Kung gusto nyo ng ganyang katibay na 3-tier cake, gamit lamang ang ating Zago straw. Ayan. Samahan nyo ako na gawin to. Ito ay cake ng aking very pretty na pamangkin for her 6th birthday. Kung mapapansin nyo kanina, yung Zago straw natin sa center ay nilagyan ko siya ng 4 na paa. Bali, ginupitan ko and then dinikit ko siya ng ating glue stick. Usually, ang ginagawa ko kapag mga 3 tiers na cake ay dinidikit ko talaga sa ating cake drum ang ating Zago straw. Para kahit Zago straw lang ay matibay na siya. Kahit bitbitin mo yun siya doon sa taas, guys, hindi yun siya mabubuwal. Usually, ang ginagawa ko ay tinatapalan ko pa siya. After nung mga paa na yun, ay tinatapalan ko pa siya ng 4 inches na cake board para mas matibay. Pero wala akong available nun ngayon, kaya yan na lang muna ang ginagawa ko. And then, wag natin kakalimutan na magka-crumb coat tayo sa ating cake kasi very important yun. And then, after natin i-crumb coat, dapat chini-chill muna natin siya sa ref bago natin siya patungan ng 2nd tier natin. Kung mapapansin nyo din, tinusukan ko siya ng mga Zago straw para siya yung nagsisilbing parang mga paa ng ng mesa. Yung ganun guys, para masasalo niya yung ating 2nd tier. Para hindi bumagsak kahit mainitan, matunaw. Hindi siya ganun ka dali na pabagsakin kasi may salo siya doon sa loob mismo ng ating bottom tier. May salo yung ating 2nd na cake board. Bali, pagpapatong natin yung ating 2nd tier, dapat din meron tayong cake board para mas matibay siya. Kasi guys, kung wala yan siyang cake board in between layers, ay madali siyang bumagsak kapag ka natunaw na. Kasi icing lang ang ating ginagamit. Pero dito sa aking icing na ginagamit na very stable ito siya, na pagkatiwalaan ko siya since 2015, doon sa latter part ng 2015 kasi yung first years ko ng 2015 ay nag-iimbento pa ako ng iba't ibang icing. Syempre tinitingnan ko kung saan ako mas komportable. Since na-discover ko tong whipped cream na to, ito ay non-dairy whipped cream, made from vegetable to siya, and Korean brand to. And then, ayan, kung mapansin nyo din, naglagay ulit ako ng ating support na dowels doon sa ating 2nd tier bago natin ipatong yung ating final na top tier. Bali, ang sizes naman nito guys ay 7 by 5. Bali, naging 7 by 6 na ito siya. Ang 2nd tier naman natin ay 5 by 5. And then, yung top tier ay 4 by 5. Bali, yan. Ganyan lang siya. Kung mapapansin nyo din, ay dinugtungan ko siya ng Zago straw para, kasi 'di ba napaka-iksi lang ng Zago straw, dinugtungan ko siya. Kaya ganun siya katibay kasi nilagyan ko rin sa loob
yung pinandugtong natin na Zagostro doon sa taas, ay nilagyan ko siya ng glue stick doon sa loob para dumikit siya. Hindi lang siya yung basta nakapatong lang. Nilagyan ko siya ng glue stick para magdugtong yung dalawang Zagostro natin. Kaya humaba na siya. Kasi 'di ba, wala akong nakikitang nabibilhan ng ganong kahaba na straw. Kaya kailangan natin gawa ng paraan. Bali yan na, tapos na ang ating layering. Nag-ano na tayo, nag-final coating na tayo. Basta, ang pinaka-importante lang guys, every time na magka-chrome coat tayo, bali ayan ay hindi ganyan kabilis yan. Siyempre, in-speed ko lang para sa inyo. Bali, bawat tier na ginagawa ko ay pinapasok ko muna siya sa ref para mag-chilled, para mag-stable ang ating cake bago natin patungan ng panibagong tier ng cake para matibay. Yun lang yung pinakasekreto doon. Bawat tier natin ipapasok muna natin siya sa ref. After ng ilang minutes ilalabas natin, tsaka natin siya papatungan ng pangalawa, and then ipapasok ko ulit yan sa ref, and then tsaka ko papatungan ng pangatlo. Ayan. Bali, ito ay kinabukasan na ito siya guys. Hindi ito siya yung dugtong-dugtong na paggawa kasi nung time na ito ay marami akong ginagawa na may mga orders pa ako na maliliit na cakes, and then ginagawa ko pa yung ating, kung napansin nyo kanina doon sa ating intro, meron doong napakalaking debutant cake. Ayun, bali ito ay sinisingit-singit ko lang ito talaga siya, and doon ko ito siya nilalagay sa freezer kasi hindi na siya kasya doon sa ating ref kasi nandun yung ating debutant cake. Bali, ito ay double celebration ng 6th birthday ng mga pamangkin ko, 6th birthday at saka debut ng ating niya. So, ayan, dalawang cake ang ginagawa ko para sa kanila, and then meron pa akong ginagawang cake para sa aking client. Kaya, ay ano lang ito, sinisingit-singit ko lang. And then, napagdesisyonan ko rin na vintage na lang din ang design nitong cake nito kasi since debut naman ng ating niya, para mag-match sila kasi parehas din ang kulay. Pero kahit match yung parang theme, ay magkaiba pa rin kasi ito ay pambata. So ito ay ang kurumi na yung sa Sanrio yata yun siya, sa kurumi, no? Bali, tingnan nyo guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako nagpapalit-palit ng aking mga piping bags. Ayan. Bali, para kung bakit, paano yung madali na hindi na tayo naglilipat-lipat ng icing para sa iba't ibang tips at makatipid sa oras at makatipid din sa ating piping bag na ginagamit. Bali, yung isa guys, na piping bag, malinis yun siya. And then, yun yung pinapalit-palitan ko ng tips. And then, yung isa, nandun lang talaga yung icing sa loob niya. Bali, walang tip yun, yung isang icing. So, nakita nyo, dalawang piping bag yung ginamit ko. Para, kahit palitan ko yung tip doon sa outer part ng piping bag, bali, diba, dalawa yung piping bag na yan. Para palitan ko, ay hindi ko na kailangan pang ilipat yung icing na laman nung piping bag. Bali, ito lang ang pinapalitan ko, yung tip lang na nandun sa isang plastic. Ayan guys, so, yan lang kailangan nating palitan. Yan. Alisin lang natin yan, and then palitan natin ng ibang tip. Ayan, o diba guys, napakadali ng buhay kapag kaganyan. Ayan, palitan lang natin. Hindi na natin kailangan ilipat pa yung buong laman ng piping bag para lang mapalitan natin yung tip ng ating icing. Yan. O diba guys, super dali na ng ating buhay. Ay, ang mga tips naman na mga ganyan guys, ay nakikita ko, dahil sabi ko nga sa inyo hanggang ngayon ay nanonood pa rin ako. Kahit na mas aminado naman ako na mas matagal na akong nagbe-bake kumpara sa kanila. Sabi ko nga hindi naman lahat ay alam natin. Meron silang alam na hindi natin alam, at meron tayong alam na hindi nila alam. So,
napakaganda na ng social media ngayon kasi yung bang kahit hindi tayo nag-aral ng baking ay natututo tayo galing sa mga knowledge ng mga iba nating co-bakers. Same as hindi lang sa baking kundi sa iba't ibang bagay pa like yung mga crafting, 'di ba? Ganon. Kasi tayo naman ay sadyang creative and then yun. Marami silang alam na hindi natin alam. So ayan guys, pinatong natin ng ating 3D DIY lang yan guys ha. Cute na cute ako dyan kasi first time ko yan ginawa. Bali 3D yan guys na kurumi. Bali pinagdikit-dikit ko lang yan siya. Individually yan na inano ko sa Google ko lang yan, kinuha lahat ng aking images and then pinrint ko isa-isa and then pinagdikit-dikit ko. Kung mapapansin nyo yan, kung makikita nyo yan ng personal ay napaka-cute ng pagka 3D niya kasi layer yung kanyang topper maski isang peraso lang. Kasi ayoko maging crowded kasi napakataas na ng 4 inches doon sa top part, 'di ba? And then meron pa siyang mga mga toppers na mga toys. Pinilan ko rin siya ng toys. Itong cake nila na ito ay talaga namang ginastusan ko ng bongga. Kasi gusto ko maging parang pinaka special yung araw na 'yon para sa kanila kasi nga parang big event 'yan nila. 'Di ba? Ang aking goal nga sa pagbe-bake ay gusto ko mag-iwan ng unforgettable memories dun sa pinaka event ng ating mga clients. Lalong-lalo na syempre sa ating pamilya, 'di ba? Ayan, ang toys na kurumi ay non-edible and then nakalimutan ko ilagay. Meron pala din akong in-order na yung sugar ano nga ba tawag dito? Gum paste. Yan, made from gum paste lang yan. Ang ating mga French macarons na yan. Gum paste lang yan. Candies yan siya, guys. So, ayan, nagdagdag lang siya ng konting kakyutan dun sa ating ginagawa. Pero, aside from that, hindi ko na dinagdagan ng mga iba pang mga printed kasi, ayan, piniflex niya yung kanyang nails, guys. Oh, nails. Kasi first time ko magpaganyan, hirap na hirap ako dyan talaga kasi pinagtripan ako nung kapatid ko at nung pamangkin ko nga na magdidibu. Sabi nila maglagay daw akong ganyan para maganda. Pero ako totoo, maganda naman talaga. Yun nga lang, hirap na hirap ako. Lalo na gumagawa ako nitong debutant cake na ito na napakalaki. Hirap na hirap akong hawakan. Ayan. Ang hirap. Ayan yun guys. Bali, ito naman yun guys. Yung debutant cake ng atin niya. Bali, yan naman ang ating next na i-vlog. Kung gusto nyo rin, o diba guys, yan din yung mga isa sa mga pangarap kong gawin na meron siyang cake separator na yung acrylic na umiilaw-ilaw. Sabi ko nga sa inyo guys, ginastusan ko talaga tong cake nila kasi gusto ko syempre iparamdam sa kanila yung aking love. Ay, syempre, diba? Hindi, seryoso ako guys. Gusto ko kasi maging special sa kanila itong araw na ito para ramdam na ramdam nila na kakaiba tong araw na ito. Hindi lang yung usual na mga cake na mga ginagawa ko sa aking mga clients. At gusto ko talaga gumawa ng ganito kalaking cake din para pandagdag sa aking portfolio din. Syempre, diba? Kapag may umorder, ang taas niyan guys. Siguro kung ano nga ba tawag dito, parang siguro kasing taas ko na yan kasi mababa lang din naman ako eh. Kapag tinayo yun sa baba, ewan ko lang, baka mas mababa sa akin ng konti. Ewan kataas. Yan, happy 6th birthday, baby Pam Princess Athena Milan. Ay, happy birthday. I love you,